Ka-Express, ang pagbabalik ni Kai Soto ay hindi basta pagbabalik lang. Ito ay resulta ng matagal at sistematikong proseso ng rehab at training. Mula sa non-contact practices hanggang sa full participation sa team drills ng Koshigaya Alpha sa Japan. Matagal niyang pinaghirapan ang pagbawi mula sa ACL tear na naranasan niya noong simula ng 2025 at ngayon ay malapit na siyang makita muli sa aktwal na laban sa loob ng court kasama ang kanyang club pagkatapos ng halos isang taon na pag-aantay. Ang dahilan kung bakit ginulat niya ang mundo ay hindi lamang dahil sa pagbalik niya sa laro, kundi dahil malinaw na ang kanyang kontribusyon ay babalik na mas malaki at mas malalim kaysa dati. Bago pa man ang kanyang injury, si Kai ay kilala bilang isang dominanting presence sa Pilipinas, isang player na kayang i-anchor ang depensa, mag-control sa paint at mag-rebound ng malupit, at magbigay ng multi-dimensional offense. Kung titingnan ang mga nakaraang laro niya, kasama ang standout performance niya laban sa New Zealand, kung saan umiscore siya ng 19 points at may double-double impact, malinaw na ang kanyang roster value ay hindi matatawaran. Sa konteksto ng Gilas laban sa New Zealand sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, ang pagbabalik ni Kai ay parang darating na threat na hindi basta mababaliwala. Ang Tall Blacks ay traditionally isang physical at mabilis na kupunan na sanay mag-attack sa loob at magbago ng tempo ng laro. Pero kapag nasa court si Kai, ang dynamics ay agad nag-iiba. Hindi lang siya blocker o rebounder, nagiging sentro siya ng mismong identity ng Gilas defense. Ang kanyang presensya ay nagpapahirap sa inside scoring ng kalaban at sa offense ang kanyang size at skill ay nag-o-open ng spacing para sa mga shooters at slashers ng Gilas na makahanap ng open looks at mismong mismatch opportunities. Hindi rin biro ang implikasyon ng pagbabalik ni Kai para sa mga kabataan. Para sa realm ng international hoops, kapag may legit big man ang isang bansa na marunong mag-control ng paint, mag-shape ng opensa at magbigay ng kickstart sa depensa, hindi ito basta-basta tinatansya ng kalaban. Ang takot ay hindi puro hype, ito ay dahil may konkretong video at stats ang mundo na nagpapakita kung paano nagulatin ni Kai ang mga higante tulad ng New Zealand noon. At kung tatahakin ang linya ng kanyang progress mula rehab hanggang sa training camp, isa ang sigurado, hindi lamang siya babalik. Isa itong pagbabalik na may dalang sakit para sa mga kalaban sa Asia at Oceania. Isang presensya na maaring magpabago ng balanse ng laro at magdala ng bagong tactical na headache sa mga coach at defenders na kailangang harapin ang 7-3 powerhouse na handang muling mag-give paint sa mismong crown ng competition. Well, hindi ito haka-haka. Ang pagbabalik ni Kai ay isang tulog na lang at sa sandaling yon, muling yayanig ang buong basketball landscape ng Asia. Matapos ang isang taong puno ng pag-aantay, rehab at tahimik na trabaho sa likod ng kamera, ang 7-3 na haligi ng Gilas ay handa nang bumalik sa aktwal na bakbakan. Ayon sa galaw ng schedule ng kanyang kupunan sa Japan D-League, ang pinakamaagang posibleng comeback game ni Kai ay January 3 o kung hindi man, back-to-back games sa January 4. Well, sa madaling salita, andyan na siya. Ang significance ng pagbabalik na ito ay hindi lang tungkol sa club basketball. Para sa Gilas, ang comeback ni Kai ay parang pagbabalik ng isang nawawalang piraso ng puzzle na matagal nang hinahanap. Nung nawala siya dahil sa kanyang injury, ramdam ang epekto, mas hirap ang interior defense, mas limitado ang rim protection, at mas exposed ang depensa laban sa mga physical na kupunan laban ng New Zealand. Ngayon, habang papalapit ang susunod na FIBA windows, malinaw ang mensahe, iba ang Gilas kapag kompleto at mas iba kapag may Kai Soto. Kung babalikan ang huling beses na hinarap ng Gilas sa New Zealand na may healthy na Kai, doon pa lang makikita kung bakit may dahilan para manginig ang Tall Blacks. Sa makasaysayang panalo ng Gilas laban sa New Zealand sa Maua Arena, si Kai ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nabasag ang matagal ng sumpa. Hindi lang siya nag-ambag sa puntos at rebounds, siya ang mismong anchor ng sistema. Sa bawat possession na nasa loob siya, nag-aalangan ang kalabang umatake sa pintura. Sa bawat screen at roll niya, napilitan ang depensa ng New Zealand na mag-adjust. Ang ganitong uri ng epekto ay hindi agad napapansin sa box score, pero ramdam na ramdam sa loob ng court.
Kapag may Kai Soto ang gilas, mas nagiging agresibo ang mga guard sa perimeter dahil alam nilang may sasalo sa likod. At mas nagiging kampante ang mga shooters dahil alam nilang may draw ng double team sa loob. At higit sa lahat, mas nagiging disiplinado ang buong depensa dahil may malinaw na last line of defense. Ito ang klase ng presensya na hindi kayang tumbasan ng simpleng rotation o hustle lang. So ngayon, dagdagan pa ang konteksto ng kanyang pagbabalik. Hindi ito raw prospect high. Ito ang isang Kai Soto na dumaan sa injury, dumaan sa mental battle at dumaan sa matinding proseso ng pagbabalik. Ang ganitong karanasan ay madalas nagbubunga ng mas mature, mas pasensyoso at mas calculated na laro. Sa training clips at reports mula sa Japan, makikita na hindi lang bumalik ang kanyang mobility, mas kontrolado ang kanyang galaw, mas maingat ang positioning at mas malinaw ang decision making. Para sa New Zealand, eto ang mas nakakatakot na parte. Hindi lang babalik si Kai, babalik siyang masanda. At sa sandaling muling isuot niya ang gilas jersey sa international play, babalik din ang tanong na matagal nang bumabagabag sa Oceania. Paano mo pigilan ang isang 7'3" big man na marunong magbasa ng laro? Kayang mag-score at kayang baguhin ang takbo ng laban nang hindi kailangang mag-dominate sa bola. Ito ang simula ng bagong kabanata at sa pagbubukas ng taong ito, malinaw na ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang personal comeback, ito ay babala sa buong Asia. So paano eksaktong binabasag ni Kai ang New Zealand? At bakit siya ang pinakamalaking problema ng Tall Blacks kapag humarap sila sa gilas na kompleto? Dahil sa totoo lang, hindi ito hype, ito ay match-up reality. Ang New Zealand ay isang kupunang kilala sa physicality, discipline at collective defense. Hindi sila umaasa sa isang superstar, umaasa sila sa sistema. Pero ang problema ng sistemang ito ay malinaw tuwing may kaharap silang legit size na may basketball IQ. So dito pumapasok si Kai. Sa huling panalo ng kilas laban sa Tall Blacks, hindi nagwagi ang Pilipinas dahil mas mabilis o mas malakas sila. Nanalo sila dahil nagbago ang geometry sa court at si Kai ang dahilan nito. Sa opensa, si Kai ay hindi simpleng poste sa ilalim. Kapag nasa loob siya, hindi pwedeng mag-switch basta-basta ang New Zealand. Kapag single coverage, mataas ang tsensa ng easy basket, foul o kick-out pass. Kapag nag-double team, automatikong bumubukas ang tres. Ito ang nightmare scenario para sa Tall Blacks. Isang big man na hindi kayang bantayan mag-isa, pero mapaparusahan ka kapag nag-help ka. Sa bawat possession, napipilitan silang pumili ng masamang option. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.